So hello guys, for this video ay tuturuan ko kayo kung ano pa ba ang mga basic na kaalaman na dapat nyo matutunan sa mga automatic na watches. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe our YouTube channel para updated ka sa mga susunod pa na video na darating. Siyempre, ang una nyo dapat matutunan is kung paano ba nag-work ang isang automatic na watches. Ang automatic na watches is nakadepende po yan sa user po. So, mas more na sinusuot nyo ang isang automatic na watches is the more na nag-charge po ang makina nito. So, kapag hindi nyo suot ang isang automatic na watches is hindi po gumagalaw ang kanyang makina. So, dapat lagi nyo siyang suot anytime, anywhere. Kasi po, once na hindi nyo siya suot, more than 3 to 5 days is hihinto na po yan. Hihinto na po yan and siyang suotin para gumalaw po ang inyong watches po. So, pangalawa naman is about sa kanyang pihitan. So, may mga user kasi tayo ng mga automatic na watches na hindi pa masyadong aware about sa mga pihitan. So, may mga pihitan kasi na nalalak. May mga pihitan po kasi na hindi po nalalak. For example po, bibigyan ko kayo ng isang watches. Ito po yung watch na hindi po nakalock ang pihitan. So, pwede mo siyang angatin anytime, anywhere. So, angatin yan. So, yan. Pwede mo siyang hilahin at i-push. Hindi po siya nalalak. Pangalawa naman is sa mga pihitan na nalalak po. May mga customer kasi ako before na nasisira yung kanilang pihitan dahil hindi po sila aware na nakalock ang pihitan nila. So, paano po ba siya i-unlock? So, kung mapapansin nyo dito, nakasagad siya na push sa pihitan, from pihitan to body niya. So, ang gagawin lang natin is ipipihit natin siya pababa. So, yan, nag-work na. Kapag pinit mo yung pataas, is hindi po talaga yan aangat. Pihit pataas, hindi po yan aangat. Dahil yung pataas po na pihit is yung po yung pang-lock niya. So, pag pihit po sa pababa is, ayan, yan po yung pag-unlock niya. So, kung papansin nyo, nag-work. Sorry sa poko ko. So, yan. Pag may naramdaman kayong bigla siyang pumitik, yan, na-unlock na siya. So, dapat ang watches nyo is lagi siyang nakalock. Bakit? Possible kasi na kapag naka-unlock siya is pasukan po siya ng tubig. So kung mapapansin nyo, meron siyang rubber gasket sa loob ng kanyang pihitan. Yan po yung reason kung bakit nagiging waterproof or water resistant ng isang watches natin. And yun po guys, kapag nakalock yan is hindi mo po yan may hila anytime. May customer ako before, hinila niya yan sa pilitan at nasira ang kanyang pihitan. So, malaking gastos yun guys. So, kailangan mo na siyang ipihit sa pababa para ma-unlock siya. Yan. So, pag pumindig na siya, pwede na siya. And, ganito guys kapag may mga watches kasi na meron siyang date, merong walang date. Ito yung papaliwanag ko naman sa inyo sa susunod. So, meron tayong sample na watches na walang date calendar. So, try nating iangat ang pihitan niya. So, isang beses mo lang siyang mapipihit sa walang date. So, kahit isagad mo pa yan, isang beses lang siyang pumipitik. So, direct na siya sa pag-adjust ng kanyang mga kamay. Yan, so isang beses lang siya inaangat. So dito naman sa watches na merong date calendar, dalawang beses mo po siyang iaangat. So una, dahan-dahan lang na pag-angat. Yan, so unang pag-angat niya, pag-adjust po yan ng kanyang date. Ipihit mo yung pataas. Kapag meron namang day calendar ang watches nyo is pababa naman po yung pihit niya. So may mga watches kasi na merong date, may day pala
So, hindi pa rin siya na-adjust kahit ibaba mo pa siya ng pagpihit. So, may mga watches kasi na pinipindot po ang kanyang day. Usually, yung mga ganyan sa Citizen, tsaka Seiko. Di ko sure sa iba, pero usually, yung mga ganung brand is ganun po yung pag-adjust ng day niya. Pero, ang pinaka-basic is yung pag-angat ng kanyang pihitan sa date. Ang pagbaba naman is sa day. Yan. Pangatlo naman is isagad na natin siya sa pag-angat. So, yun na. Yan, sumagad na siya. Yan, sagad na yan guys ha. Naman po yung pag-adjust ng kanyang mga kamay. May mga automatic kasi na kapag sinagad mo yan sa pag-angat is humihinto po yung seconds niya or yung makina niya. So, kapag pinit mo ulit yan, gumagana na ulit siya. So, yan. And guys, tuturo ko ulit sa inyo. Unang pag-angat, pag-adjust ng date. Pangalawang pag-angat is pag-adjust naman ng kanyang time. So, yan. So, yun lang naman sa pihitan. And, ilalak na natin siya. So, pangatlo naman is ituturo ko sa inyo kung paano ba i-charge ang mga automatic na watches. Ito po yung hindi pa alam na mga bagong user na mga automatic na watches. Hindi pa sila aware sa gantong special features ng automatic na watches. May mga automatic na watches na hindi po na-charge, pero halos lahat ng mga watches ngayon is na-charge na po ang mga automatic. So, yun kasi nangyayari. Once sa 3 to 7 days, hindi nyo sinuot ang automatic na watches is di ba, kung mapapansin nyo, nakahinto na siya. So, kailangan mo siyang suotin para gumana ulit siya. So, ito yung tapos, kahit suotin mo siya, hindi pa rin siya, minsan huminto pa rin siya, minsan delay, or minsan, yun, gumagana siya pero saglit lang. Ganito po, tuturuan ko kayo kung paano i-charge ang automatic na watches. Guys hindi lahat ng mga automatic na watches is merong gantong special features. Disclaimer lang po So, una gawin natin is i-unlock natin yung pihitan. So, yun, naka-unlock na. So, para i-charge siya, ipihit mo lang yan pataas. May mararamdaman ka na parang nanginginig sa kanyang pihitan. Yan po, or i-close up natin Yan. Pag may narinig na ganyan, ibig sabihin, na-charge po ang automatic na watch nyo. Pero yung siyang isagad, wag lang unlimited na pihit. Kasi possible po masira ang automatic na watches. And yun po hindi pa alam ng ibang new user na mga automatic na watches. Kasi kung mapapansin nila, 'di ba, kapag huminto na yung watches nyo, akala nyo sira na. Or pupunta nyo sa mga watch repair shop para i-charge uli, para paayusin yung automatic nyo. So, try nyo munang susian bago nyo ipunta sa watch repair shop. Kung pinipihit nyo pa rin at hindi pa rin siya gumagana, ibig sabihin marumi na or may problema na po yung automatic nyo na watches. Yun na po yung time na dadalhin nyo siya sa watch repair shop. Pero kung pinihit nyo siya at gumana siya, kulang lang siya sa charge. So, yun po. So, pang-apat naman is, para saan ba ginagamit ang rotating bezel? So, akala ng iba is palamuti lang siya, special features, ginaganyan lang yan, and yun na yun. So, hindi po yan. So, may po yan, may tamang paggamit po ng rotating bezel, especially kapag nagda-dive ka.
or kapag may tina-timeran ka. So ganito, once na nag-dive kayo, minsan inoorasan po yan. Wala po kasing timer na kayang mag-dive sa hanggang 1,000 feet. So hindi niya kinakaya yung pressure sa ilalim ng dagat. Pero yung mga automatic, minsan na automatic na watches natin, kinakaya nila yung pressure sa ilalim ng tubig. And syempre, kailangan natin timeran kung gaano na ba tayo katagal sa ilalim ng tubig. So kung mapapansin nyo, nakatapat siya sa, di ba, 10:03. So, for example, gusto mo lang ng 30 minutes. 30 minutes po sa ilalim ng dagat. So, i-rotate natin yan ng 33 minutes. So, yan na. Di ba, ito yung 30, 31, 32, 33. So, yan. Meron ka lang instant timer sa ilalim ng dagat po. So, di kasi kadalasan sa mga timer po na digital, hindi po kinakaya yung pressure sa ilalim ng tubig. So, nasisira po. So, dito, yun po yung use niyan. And, for example, may iba ka pang tina-timer, may iba ka pang inoorasan, pwede mo rin gamitin yung special features na yan. Before kasi, hindi uso yung mga digital. So, kaya meron tayong tinatawag na rotating bezel. And last one, kung paano ba alagaan ang ating mga watches. Siyempre, kung mamahalin ang watches natin, kapag di nyo ginagamit, huwag nyo kakalimutang ilagay siya sa lalagyanan. Siyempre, para maiwasan yung alikabok, para maiwasan din na old looking siya, pagdating ng araw, at syempre, maganda pa siya tignan. And pangalawa, wag mo po siyang babasain sa malalamig na tubig. Bakit po? Nakaka-moist po kasi siya ng glass sa loob. Pansinin nyo, pag meron kayong center table na glass, and then patungan mo po siya ng malamig na baso na may tubig. And after mga 2 to 3 minutes, meron ng basa sa ilalim ng glass niya. Ganun din po ang mga watches natin. So, kapag nakadetect ang glass natin ng malamig na tubig, possible po is mag-moist po ang loob ng glass nito. Paano mo matanggal ang pag-moist niya? Una, syempre, dalhin nyo na lang muna siya sa wash repair shop para palinisan. Huwag siyang hahayaan na mag-moist siya ng matagal ng ilang araw. Dahil possible po, may parts po sa loob na metal at mga lawang po siya. Kung de-battery naman, baka maapektuhan yung battery niya. And syempre, huwag mo siyang siguro mga twice a month or once a month lang, linisan nyo naman siya para wag naman sobrang brush, wag naman sobrang linis, yung sakto lang para maging good looking pa rin siya. Or once in a 2 months once in a 2 months, yun, pwede na yun. So, wag mo lang lagi siyang ilulubog sa dagat. Dahil kahit pure stainless steel siya, magiging old looking siya kapag lagi mo siyang nilulubog sa dagat. So, yun lang naman. Kung may mga gusto pa kayong i-share, kung may mga kaalaman pa kayo, pwede kayong mag-comment sa baba. And yun, that's all. Yun lang muna yung mga basic lang naman. So, hindi pa naman mga technical. And yun lang muna i-share ko sa inyo lahat. Kung may bago pa akong natutunan, is mag-upload ako ng bagong video para sa ating automatic na watches. And kung may mga suggestion kayo, i-comment nyo lang sa ating comment section. So, yun lang muna lahat. Kung may gusto rin kayo i-share na knowledge, i-comment nyo na lang din. So, dito po muna nagtatapos ang ating video about sa ating automatic na watches. At paalam sa inyo at God bless.